talaga yung sinasabi mong kaninang ano eh, you know I'm blessed pero Oo, sometimes I wanna go back. oo, to the place I used to be pero ngayon, yung place na paulit-ulit nilang Nakuha ni pinupuntahan, Liquid! eh kinukuha at dinadalawan nila yung jungle camps dito ni Kororo. Mingpin pa nga ang makakasecure nun, talagang mainit dito ang kaharian. Kaman sila. At mukhang gugustuhin talaga nila maging undefeated dito Inaabot. kahit nagsisimula pa lang ng season 4 ng laban. Si Net Upan si EJ hindi na nga nakapag para mag-transform sana. Ang kaso lang, tingnan mo nga naman, ganun sila ka-confident para talagang kumitil kahit ng isa. Wala na naman si EJ at pinapunish lang lagi ng RRQ kahit to kung sino yung nasa harap. Di ba technically, kapag ganito yung comp, Terisla, Ling, mga Novaria, Cho, ang gugustuhin niyang puntahan, yung nasa likod. Pero kasi yung adjustment ng RRQ kahit to, since sobrang layo ng Moscow, at ang hirap patayin ng Zas dahil may Dominator's Descent, edi kung sino na lang yung nasa harap, Eh di yan na lang. kung ano na lang yung nakahain sa atin, edi yun na lang yung kainin. Pero may penalty sa may nakap ka doon sa likuran, galing sa RRQ Kaito, ito na ang kaharian. Super Yoshi ang mamamatay. Denjiro makakakuha nun. Dumidepensa pa rin. Ang cavalry ngayon, mapapalayo nila ng konti. Nararamdaman na rin naman talaga ng RRQ yung kahapdian ni Atams. And now, 12-2 ang score. At kung papansinin natin, si The Wild One lang pala yung paulit-ulit na matay. Ay, Peter! Peter si Berts! Ayun lang, bossing. Oo, 100%. Dumpot. Net participation. Yun, hindi kill participation. Para kay Kuya mo, Birds. Ay, medyo ano to kailangan ng gawin ni Perch dito ay mag-ingat ng bagya kasi kung mauulit-ulit yan, di ba? Pag nawala kasi yung front line, pag nawala si Perch, easy access sa likod yan eh. Madali para dito kay Atams, madali para kay EJ at Yoshi na mag-set up. Pero parang ang hirap pa rin kasi tingnan mo yung damage doon na ni Aizawa. Hindi pa nakikita. Ganda na naman nung set up nila. Astral Echo, penalty zone, patay yung dalawa at Si gusto nilang Papa? tapusin mismo yung laban. Nag-flicker si EJ. Nakakuha ng dalawa, patay si Kapitan. Make it 3 para kay EJ. Mukhang tuloy ang buhay ngayon ng Team Liquid Academy. Never back down talaga kahit champs pa ang kalaban. Buhay pa naman si Aizawa para dumepensa din. Hindi na biro ang damage ng TLAC ngayon. Kung kanina ay nakakakuha pa ng flawless win sa clash ang side ng RRQ Kaito, now it's TLAC na makakabawi sa sitwasyon. Ang ganda ng layer. Nandun yung Astral Echo, pasok ng penalty zone, pasok si Denjiro sa likod, na-punish nila yung jungler, pero hindi lahat. Kasi alam na rin ng TLAC paano pumosisyon. Hindi tayo pwedeng basta-basta magsama-sama. Yes, nakahuli si Prince ng tatlo, pero hindi naman lahat namatay on the process. Kaya nakuha pa rin nila yung advantage dun sa skirmish. Now, 13 seconds bago mag-respond yung Lord. TLAC now has better chances of contesting for this objective. Kaya pa Kaya rin eh. andun si Atams, magpaprovide lang siya ng pressure, and ito naman talaga yung ginagawa ng isang Moscow. Uy, pero wait lang, nararamdaman ni Yoshi yung damage output ng Claude ni CY. At ngayon, mukhang maghahanap talaga sila ng possible setup. EJ ang nakita. Pero mukhang si EJ na rin na mag-setup. Pero diversion lang pala. Pagpili lang pala ng oras para makuha na nila Denjiro. Yung mismong Lord ng laban, sabay gamit na naman yung Astral Echo para makita. Pero si Atams mukhang delikado yata yung buhay niya. Ang sakit! Si Denjiro yata ngayon yung magiging delikado. At si Denjiro ngayon yung hinahabol at mamamatay. Pero kapalit ng buhay. Hindi pa pala siya mamamatay. Napakagandang wind of nature mula kay Atams. Ang kaso lang nandun na si CY. Binalikan lang siya dun. At that is a kill of a gold lane. Kapalit ni Denjiro. At mukhang magandang oras na yun para sa Still. Team Liquid. And now, fight time. Ang nagawa ni Atams doon sa may bandang itaas, kinailangan na mag-react ng 3-4 na miyembro mula sa RRQ Kaito. Pero teka lang, 3-4 na miyembro pa rin nandito dahil si Super Yoshi ang kukunin pa rin even without Denjiro on the equation. RRQ Kaito still wanting to finish the game kahit kulang sila ng isa. Sinasabi natin yung crack may crowd control immunity. Pero nakadepende
depende na rin talaga sa timing. Kung kailan Aizawa! sisipain, pero Aizawa na naman. Gumagawa na naman talaga ng pangalan dito sa laban. Patay. Ngayon si CY. That is the very first death na makukuha ni Sai. Pero that death is really crucial para sa Team Liquid Academy. Yung oras na mabibili nila dahil dun sa isang kill na yon, sobrang kailangan nila yon dito sa game na to. Di na akong magugulat kung aabot tayo ng matagal sa laban na to. Kasi si Aizawa na naman yung naglalaro. Si Ginawa niya Aizawa na to yan eh. before. Diba? The deadless performance. And now, 1-0-4 pa rin yung SAS. Diba? Undi-undi na, parang deja vu. Nakikita mo na yung mga signal. Nagkakaroon ako ng flashback. Nakakakita na tayo ng mga sign. Kung hindi nyo makita yung red flags, ito, green flag para kay JM Fernandez. Green flag para Green flag. kay Aizawa. 1-0-4. The Deathless. The Unkillable Killer Mage. The Green Man. Violet sa ngayon. Violet sa Ngayon. Violet yung Zaz. Pero nakikita natin yung pag-iingat talaga niya dito. Plus, yung damage nararamdaman mo na eh. Nakita mo kanina yung paglabas ng malaking bulate, yung Dominator's Descent, yung ultimate, pag second skill, napa-winter crown yung yung isa eh. Napilitan eh. Actually, Kailangan ko respetuhin yung damage nito. nagulat din ako sa totoo lang na lumamang pa doon yung Liquid kasi pwedeng tapusin na ng RRQ yung Oo, eh. game eh. Parang yun na yung makikita mo, yung mabivision mo sa tinatakbo ng laban. But because of that step up play na naman na ginagawa dito ng Liquid, pinapakita lang nila na hindi pa tapos yung laban. Oo. Bumabawi pa lang sila dito at papunta pa lang tayo baka sa exciting part. Sabi nga kasi ni Atams, parang lang yan eh, it rhymes with Ayamams. Ayamams pa. Late lang. Mm. So, ngayon na may item na, baka ito na talaga yung go signal nila. Kaso nga lang ang nagiging reaction dito, may nagtatago, di ko sasabihin. Pero pag ako'y pinilit, baka sabihin ko rin. Di pa kita pipilitin. O sige, Pero siya na mismo yung nagpakita eh. ayan, yun na Sana nga. yung sana yung hindi nakapagtiis pero nakita nila na nandun pala sa Oh my baba. God! At ngayon, sinisimulan ng Liquid. Yung Lord, retry lang ang kailangan. Masesecure ni Kuroro yun kapalit ng buhay ni Atams versus Purge. Ay! Tinatry Yung pa rin talaga na huwag pa Yung uwiin base! ng mga miyembro ng TLAC kasi nagta-tower lock na ngayon. At nandyan mo kung kaya na nga yata. Nawalan ng minions! May Lord Red-Spawn. Naitulak po palayo yung mga minions ng RRQ Kaito kaya hindi matutuloy ang misyon ni Denjiro and its TLAC na makakalamang Oh my sa sitwasyon. goodness. 4v5, yes sir, pero yung Lord ay kanila pa rin. May Astral Echo Penalty Zone at sipa mula kay X-Nova! At dito na yata magtatapos talaga yung laban. Pati si EJJ ay mamamatay na rin. Dalawa ang buhay. Sa kupunan ng cavalry ngayon, kaya na bang ituloy ni Denjiro yung naantalang misyon kanina per Super Yoshi? Ay! Sinasabi Ay! niya, mukhang hindi pa raw. Immortality! Third round yung dalawa doon. Immortality lang pala para kay Denjiro. Pero Ako! mamamatay na rin ngayon si Atams. Denjiro tuloy sa pag-push at ang kaharian ang mananaig pa rin dito sa laban. RRQ Kaito hindi man natapos sa Segway, hindi man natapos sa split push, and they still will get this win kontra sa Wow. TLAC. What a game! Napaka-intense nung laban na yun. Kasi ganda nung ginawa ng dalawang koponan sa totoo lang dun sa final team fight. Feeling ko, kung nagtuloy-tuloy yun, baka marinig nyo ni Josing nagpuyok-puyok dito sa game na to. Pero pinakita ng dalawang koponan na to kung kaano sila kalakas. And I might say, para sa Liquid Academy, sobrang promising nung team nila. Unfortunately for this one, parang wala yung lakas ng RRQ, nagtuloy-tuloy mula season 3, ngayon pinapakita pa rin yung lakas nila. Kumbaga, sa TLAC, magbago man yung components, magbago man ang ingredients, nandun pa din ang tikas ng cavalry. Nakikita pa rin natin sila, they are pushing RRQ Kaito sa limits, but still, sa unang pagtatagpo ng dalawang grand finalist ay namayagpag muli ang kaharian kontra sa cavalry
hindi na Grand Finals rematch kung tutuusin dahil the same feels ang pinaramdam sa atin ng dalawang teams. Sobrang ganda nung laban sa totoo lang at nakikita natin dito na oo, behind ang Team Liquid Academy dito sa game number 2. Pero yung pagpili nila ng oras, yung mga moments na nagsasakripisyo sila para talaga tumagal yung laban, nakikita mo yung unti-unti nilang pagbawi, nagagawa nila eh. Nakukuha nila yung mga moments na, sige, okay lang mamatay tayo, paulit-ulit, sige sabihin mo ng feeder kung feeder. Oo. Pero it is what it is, kailangan natin gawin yan para tumagal tayo. And tumagal sila. At maganda nga na, na-secure nila yung Lord. Oo, Pero iba. doon mo makikita na parang kung bakit hindi natalo yung RRQ last season, kung bakit ngayon hindi sila nag-roster, kung bakit sila pa rin yung defending champs, kung bakit malakas pa rin sila. Diba? Kasi yung mga ganong shot calls na, sige pre, hindi namin papauwiin to, i-push mo. And sobrang ganda lang to the point na na-depensahan pa nila, diba? Sumabay yung Lord. Alam mo yung tipo na Napakatindi. yung call, sobrang crucial nung call na Dendero X Nova, tatlong members yung nandoon sa bottom lane Oh, para pick offin yung Mosco. si It's a Agams. crucial call para dalawa lang yung pupuntahin nila doon sa Lord. And sure kasi yun, may jungler doon eh. So makukuha ng DLAC yun. Retry lang. Walang makakakontest sa kanya. Pero, it seems to us na handa yung RRQ kahit to. Alam nila, okay lang kanila yung Lord kung kanila man yan. Yun yung ano eh, yun yung hirap kapag may kalaban kang league. Diba? Parang, Ang bilis eh. sobrang bilis talaga to the point na kahit tayo eh nalilito na dun sa mga ano bang mangyayari, Lord ba, patay ba si Accounts, makuha ba yung matatapos na ba yung laban, pero para dito sa game na to, makikita natin, Dangerous still ang talagang nakapag-farm dito sa laban, pero isa sa mapapansin natin dito, the wingman himself, si Kapitan talaga. Yung mga early kills na nakuha niya, the vision, plus yung combo nila ni Birds na kapag ginamit yung Astral Echo, tama ba Astral Echo yung vision? Penalty zone kasi mas magiging madaling pag-set up para kay Birds. Mas madaling tamaan dahil increased yung hitbox o mas mataas yung hitbox. And our MVP, man, proving you don't wanna give that soul to X Nova. Proving you cannot spell X Nova without the choke. At yun na ang signature ba? Lahat tayo tatalikuran nila? Kung kanina sa kanan si Dendero, ngayon naman sa kabila si X Nova. Umarap din. Hindi lang. Ay! Hindi lang. Inanuhan pa tayo. No, sir. Para sa MVP. Dapat ang ginawa niya, pinagsisipa niya rin tayo eh. Uy, kaso sabi niya, no. Pinakita niya sa atin kung paano sumipa si X Nova. And now, makita natin dito yung highlights na parang ang sarap na lang panoorin. Oo nga eh. Kung ako yung viewer, nananahimik na lang ako at pinapanood ko yung mga magagandang sipa. Ang kaso lang, kailangan kong magsalita eh. Kailangan natin eh. Uy, Caster tayo, yun yung trabaho natin eh. At trabaho din naman talaga dito ng RRQ na